Mahirap Hindi sila ako ayon sa makapaglabag yun. Establishment Survey. Katumbas yan ang Sa mahigit bayan ng Gabao kung saan ang husay at tibay ay nangingibag. Dito sa Barangay Gabao ay ating kikilalanin at bibigyang pansin ang isang magaling na gumagawa ng tsinelas. Ngayon ay narito tayo sa bayan ng Gabao kung saan ang husay at tibay ay nangingibag. Dito natin nakilala si Anthony Galit, isang tubong Gabaunon na nagpakita ng angking galing sa paggawa ng lakat. So, ano po ang baga naging motivation niyo kung na kayo nag-come up ka mo sa na product? Like, kung na kayo ka mo nag-involve sa mga lakat? Unang-una, dagdag income, pagbuhay. Yan, kagayo na may bubuan himok mo, nagdalakaw-lakaw nila sa bulak mo. Sunod sa diba, pakulang yun na. Pero magiging masaya kapag ang produkto na hinihimok mo, itatangin sa diba. Nalaman namin si Kuya Anthony ay mahigit 8 taon na pala sa larangan ng paggawa ng tsinelas. 8 years na. Pero niyan lang po talaga kami. Bago lang po ano. Dati nahihim ko kaya kami sa lagitan. Tapos nag-uwi ako dito. So, nabring mo po na po. Opo. Kapatid pala ni Kuya Anthony ang nakapag-isip ng produktong ito. Kabamot ko. Siya po talaga may talent sa pagiging sa tsinelas. Pastor siya. Kung talaga gusto ko pagiging tsinelas. Pinasa lang sa ako sa kabamot ko. Kaya kung niya mawara ito na talent, nagiging ko sa kanya. Kaya hindi ako na nakagay ng pagiging sa tsinelas. Tapos sa lemon ko man, ito yung pala nagiging sa tsinelas. Para sa ito na sinabi ko kanina na proud ka pag kayo magkuhan dito sa lupa. So, bago po ikaw naging instrument saan ka nang naging para ipagpatuloy ito mo? Yan ano po ang gusto mo ihatag na message sa mga iba po na customer na hari sa iba na barangay para tangkilikin po ang produkto ninyo? Siguro, ay lahat naman nagiging gusto niyo sila dito nila. Bagay man siguro na masubukan nila ang produkto na yung tamo ko ay sa akin kaya ang hihimo ko na chinelas, hindi lang basta kumita ako, kundi maging komportable ang masunod, maging masaya ang masunod, na masatisfy ang masunod. Bago nga kami umalis ay nakinig kami sa mga salita ng Diyos na ibinahagi ni Kuya Anthony at ng kanyang mga kasama. Si Lord Jesus Christ, kaya mo ang daan pakadto sa lugar sa langit. Sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang regalo sa Diyos, buhay na walang hanggan. Sa edad na 14 ay siya'y naging ama't ina ng kanyang mga kapatid na Bulag at Pipe. Siya si Sarah. Tinulungan siya ng isang may mabuting pusong vlogger na si Batcha TV. Ano na kaya ang kalagayan ngayon ni Sarah? Nag-aaral ka pa? Sa ano mo? Sa dance po. Sa ganyan mo ka na pa.
wala ang mama mo, paano mo na napoprovide ang pagkaon niyo? Paano naman kung wala kayong mapag-uutang? Nagsasama lang po ng kamiting kami. So, Sarah, nung sumara kasi si mama mo bibigay, sabi nga, nagdala si mama mo. So, ang mga mapagal o mga naranasan mo sa wala si mama na mapagal ka, pinagdaanan mo saan ka mo lang sa mga pamangod mo? Ano po yung pag-ibig ko. Sige, nakatawan ang Wala pa kayong gripo. Gaano kalalo ang iniigiban mo? 45 minutes. 35 minutes. So, sobrang ang layo. Paano mo yan nakaya ng mga pangpuputsa nila sa iyo? Binabali mo na po yung kahit nasakit. Kumakain ko kayo. Ano po ba yung buhay niyo dati bago po kayo tulungan ni Batcha TV? O ano po yung pamumuhay niyo dati? Mahirap pa yun. Mahirap talaga. Hindi ako makapaglabad, walang pagkain. Ba mabalik ka niyo sa pag-eskwela? Saan ka mabalik pag-eskwela? Nagbatog na ako. Ay, nagbatid na? May schedule lang po, sira. So, di ba nagbalik ka? Nano ang rason kay baga napatigil kasi ng pag-aaral? Kaya naisip mo na baga habot mo na? Nag-abot ba sa punto na baga habot mo na mag-eskwela? Hindi naman po nagabot kung ganun. After ko po talaga makapag-aral. Sadyang may mga taong Nasadyan lang talaga mga tao na kaya napigilan ako mag-aral. ano po sa pakiramdam ang maagang pagtayo bilang ina at ama sa inyong kapatid? Mahirap po sila kailangan. Ganun talaga yung gawin. Kasi syempre po diba, halos pati po yung edad mo, ikaw din po ay isang bata din. Di mo po naranasan na lumarot o lumarot. Naranasan ko naman. Pag nandito yung nanay. Pero halos ikaw po ang nag-aalaga sa mga kapatid mo. Base sa mga naranasan, ano ang gusto mo sabihin sa mga nakaparanas man sa naranasan?